namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hello. Hi. So lahat po tayo ay may pag-ibig. Amen? Talaga? Very good. So lahat tayo ay may pagmamahal. Pero, anong pagmamahal o pag-ibig na mayroon tayo? Kung ang Diyos ay ang pag-ibig na mayroon tayo ay dapat katulad ng pag-ibig ng Diyos. Ngayon, ang tanong, ano naman ang pag-ibig o pagmamahal na mayroon ang Diyos? Ano? So, ang sagot sa tanong na ito ay ating matutunghayan sa mga pagbasa ngayong ika-6 na linggo ng pagkabuhay. At ang sagot mula sa mga pagbasa ay yung una. Sister, anong sinasabi mo? Walang itinatangi. Naintindihan ninyo mga bata ang ibig sabihin ng walang itinatangi? Anong ibig sabihin nun? Alin? Pantay-pantay. Ibig sabihin walang paborito. Pantay-pantay. Naintindihan nyo mga bata? Kayong magkakapatid, di ba may mga kapatid kayo? Anong gusto ninyo? Na ang mga magulang ninyo ay may paborito o dapat pantay-pantay? O mga magulang, narinig nyo yon? Dapat walang paborito kayo sa inyong mga anak. Dapat pantay-pantay. Kaya ba mga magulang? Amen ba? Ganyan ang pag-ibig ng Diyos, walang itinatangi. Okay? Ikalawa, nagbibigay buhay. Kung ikaw ay may pagmamahal, may pag-ibig, kapag may lumapit sa iyo, nabubuhayan siya. Tama? Pero kung wala kang pag-ibig at may lumapit sa iyo, ay malulungkot. Nakita ko na naman yung taong ito. Hindi po ba? Kaya kapag lumapit sa inyong isang tao at siya'y nalulungkot, ay masasabi na ikaw ay walang pag-ibig. Ano yung ikatlo? Handang magsakripisyo para sa kanyang minamahal. Okay? Kaya kung ikaw ay handang magsakripisyo, mag-alay ng sarili para sa iyong minamahal, ikaw ay may pag-ibig. Pero kung ayaw mo magsakripisyo, ay, ang hirap niyan, ayoko. Masasabi mo ba yung taong yon may pag-ibig? May pag-ibig ba? Wala. Okay? So, tatlo yung katangian ng pag-ibig ng Diyos. Una,
walang itinatangi. O na, umaano talagang area 4 ngayon. Very good, ha? So, sa aling pagbasa, ipinahihiwatig na ang pag-ibig ng Diyos ay walang itinatangi. Sa unang pagbasa, very good. Mula sa very good, mga gawa ng mga apostol. Bakit? Ano ba yung sinasabi doon? Na nagpapatunay na ang pag-ibig ng Diyos ay walang itinatangi. Yung sinasabi sa unang pagbasa na sinong nagsabi nito? Si Apostol Pedro. Kanino niyang sinabi? Kay Cornelio. Anong sinabi niya kay Cornelio? Ngayon kong lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. O bakit wala siyang itinatangi? Dahil nalulugod siya sa sino man. Kapag sinabi mong sino man, walang itinatangi dyan, no? Sa sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid. Kahit saang bansa. O, yan din. Pag sinabing kahit saang bansa, ibig sabihin, walang itinatangi. So, ganyan ang Diyos, walang itinatangi at masasabi rin natin na ang Kanyang pag-ibig ay walang itinatangi. Ikalawa, ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay buhay. O, saan naman natin ito matutunghayan? Very good. Sa ikalawang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Very good. No? O ano namang nasasabi dyan na nagpapatunay na ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay buhay. Sinasabi dyan sa ikalawang pagbasa, inihayag ng Diyos ang Kanyang pag-ibig noong suguin niya ang Kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Bakit? Nung dumating ba si Jesus, tayo ba'y mga patay? Kasi nung dumating siya, binigyan daw tayo ng buhay Nagkaroon tayo ng buhay. Tayo ba'y patay? Patay dahil sa kasalanan. So buhay ka nga sa katawan, pero kung may kasalanan ka, ikaw ay patay sa mata ng Diyos. Okay? Kaya huwag kayong magkasala. O kung may kasalanan kayo, humingi na agad kayo ng kapatawaran. Saan yan? Sa kumpisal. Okay? So yan ang ginawa ng Panginoong Hesus nung siya ay sinugo ng kanyang Ama. Naghatid siya sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Bakit may kasalanan tayo? Dahil may minana tayong kasalanan sa ating unang mga ninuno. Kaya nung dumating si Kristo, patay tayong lahat dahil sa kasalanan. Pero dahil nung pinatawad tayo, nabigyan tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Maliwanag na po ba na ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay buhay? Very good. So dapat yung pag-ibig natin ay nagbibigay buhay din sa iba. Amen?
Ganon bang nangyayari? Amen ba? O ikatlo, ang pag-ibig ng Diyos ay handang magsakripisyo, mag-alay ng buhay para sa Kanyang minamahal. O sa alin namang pagbasa natin ito? Sa Ebanghelyo. O saan doon ipinahihiwatig sa Ebanghelyo? Sa talata na nagsasabi ng ganito, walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. So, sinasabi naman dito tao Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang tao. Wala namang sinasabi ang tungkol sa Diyos diyan. Hindi po ba? Pero ginawa rin ng Diyos yan. Hindi po ba? So mas sigit pa ang pag-ibig ng Diyos. Dahil sinugo niya ang kanyang anak na mag-alay ng kanyang buhay para sa ating lahat. Para sa ating kaligtasan. So nakikita natin na ang kanyang pag-ibig ay handa ring mag-alay ng kanyang buhay para sa ating lahat. Amen ba? So, ilan yung katangian ng pagmamahal ni Kristo? O ano yung una? Walang itinatangi. Ikalawa, nagbibigay buhay, handang magsakripisyo. Ngayon, ang tanong sa inyong lahat, ang pag-ibig ba ninyo ay walang itinatangi? Amen? Ang pag-ibig ba ninyo ay nagbibigay buhay? Amen? At ang inyong pag-ibig ba ay naghandang magsakripisyo para sa kanyang mga minamahal? Ay kung amen lahat, masasabi natin na ang pag-ibig po ninyo ay pag-ibig na katulad ng pag-ibig ng Diyos. Amen.